Once again, alright mga minamahal, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ito talaga yung puksaan na gusto ko talagang mangyari, puksaan ng talino. Na kung saan, ito nga pong si Vice President Sara Duterte ay ginisa ng ginisa po, ni Palace Undersecretary Yusek Claire Castro. Gisado! Kasi 'di ba, nag-viral yung kanyang video na sinasabi niya na madali lang naman talagang magpadala ng tulong. Gumamit ng eroplano kasi nung panahon daw nila nung COVID ay yun daw po yung kanilang ginawa. Actually, nag-viral yung clip na yan. Kahit nga din ako napakomento ko sarado yung mga terminal, di ba, saan yung landing? Kung sakali mong magkaroon, magpadala ng eroplano, saan yung landing? At beside, nagliliparan yung mga bomba, nagliliparan yung mga missile. Di ba, nagigets ninyo, mga minamahal, nagliliparan lahat. Tapos magpapadala ka ng aircraft. Ano na lang yung mangyayari? What if? Di ba? Kung iisipin natin, what if? May eroplano kang pinadala, tas tinarget yon. 'Di ba? Nang hindi inaasahan, bumagsak, sumabog. Ngayon, at the end of the day, kanino yung sisi? Sa presidente. So, mas lalo mong pinahamak ang ating mga OFW imbis na makauwi ng Pilipinas. Now, eto, mga minamahal. Mayroong komento dyan, itong si Yusek Claire Castro. Alam nyo kung ano yung pinaka-remarkable word na sinabi niya? Hindi nag-aaral. Hindi nag-iisip. Yan yung sabi ni Yusek Claire. Okay, sige. Panoodin natin mga minamahal. Actually, kahit itong si Trillanes, tinawag niya nga din niyang may kurung-kurung si Sara daw. Alright, panoodin natin. There's a viral comment of VP Sara Duterte on the repatriation efforts of the government. She said that napakadaling magpadala ng aeroplano. She mentioned a friend na nakauwi daw from Dubai despite the airspace closure. She mentioned na ang dami daw na ayaw umuwi, allegedly dahil wala daw may bibigyan na trabaho ang BBM administration. Your thoughts? Unang-una po, siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi na alam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views, pero hindi po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon ayon sa katotohanan, ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po magagaling ang iyong desisyon, malamang lumugwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po ang ating pagbabasihan ng desisyon. So mas maganda po talaga ang isang leader natin ay marunong mag-isip, marunong mag-desisyon. Alam nyo yun, yung dinidiin nyo talaga na dapat ang isang leader natin marunong mag-isip, marunong mag-desisyon, di ba? Marunong sa mga bagay-bagay, hindi nakikinig sa chismis. Diba? Talaga, angas mo, Auntie Claire. Talagang you strike again. Pinatumba mo na naman. Si Sara Duterte, iyak na naman yan sa iyo, malala. Pustahan tayo, mga minamahal. Alright, so continue natin tong itong video kung saan in-interview itong si Yusek Claire. Hindi para pa sarili lamang, kundi para sa buong bayan. Yusek, may comment din po si Atty. Harry Roque tungkol sa Goldenberg Mansion event ni First Lady Liza. Sabi ni Atty. Harry Roque sa kanyang post, tuloy ang ligaya kahit may gera. May mga comments din po doon sa kanyang post na insensitive daw given the current global situation sa Middle East. Ano po yung reaction ng Malacanang dito? And can Malacanang clarify the purpose of the event? Okay, unang-una, alam ba ni Atty. Harry Roque kung ano ang event, pag sinabi natin konsyerto sa Goldenberg Mansion? Noong pa po to, every month po ito ginaganap. Bakit? Ito po ay para i-promote mismo ang mga local artists natin, ang kultura natin, ang mga Pilipino na may talent. Hindi lamang po ito isang event, mga estudyante po ang kinukumbida rito ng unang ginang. Mga estudyante na para mabuksan ang Yan kasi yung problema sa mga DDS, auto-bash.
Oo, they are not thinking what, 'di ba, what supposed na ginagawa ng Malacanang, kunyari para naman sa Pilipino, para naman sa taong bayan, para naman sa promotion, 'di ba, sa ating mga local artists. Hindi nila tinitingnan 'yun as a positive effect. Kasi mas nauna sa kanilang mga isip yung bashing, kung paano nila ma-destroy ang reputation, ang pangalan ni President Bongbong Marcos. And even itong si Harry Roque, sinundatan niya din yung sinabi ni Sara Duterte na tama lang naman na magpadala ng eroplano. 'Di ba? Like, padala ng eroplano? Roque? Ay, nakakaloka si bakla. Isip na ito ang meron tayo. Ito ang maipagmamalaki natin. So hindi po ito isang marangyang event. Ito po ay para sa kultura, sa talento, sa talino ng mga Pilipino at mga estudyante at mga kabataan po ang iniimbita ito. Curiosity lang. So once the president has to make decisions to spend the excess tax, how soon can we benefit from that? Are we not having problems with supply? Kasi parang wala namang supply. May emergency power siya, wala namang supply na that thing. So, iba ko paano? Well, anyway, marami pong nagsasuggest ngayon, pati po ang PNOC, ang sabi po nila ay balak po nila magkaka. Depende po ito sa dawa at sa dami ng ating nakukonsumo. At mas detalye po nito ay maibibigay po ni Secretary Gary tomorrow. At papakita niya rin po at binanggit niya po kanina na yung mga ang presyo po talaga ng langis ay tataas po March 10, Tuesday. So hanggat wala pong ganito, hindi po kinakailangan magtaas. So nakikipag-ugnayan na rin po ang DOE sa PNP, sa LGUs para po kapag po may sumuway sa utos na ito, ipagbigay alam lamang po sa DOE para po matugunan natin kung anong karampatang parusa ang meron. Illegal, short. Okay, tatlo pala yung naitapik dyan, no? Mga minamahal. Nagtataka nga ako paano naging lawyer yung si Sara Duterte, 'di ba? So, actually, tama yung sinabi ni Yusek Claire, dapat hindi tayo pabigla-bigla ng desisyon. 'Di ba? Kasi, kunyari, sinunod natin yung sinabi ni Sara Duterte, disgrasya ang mangyayari sa iba nating mga kababayang Pilipino. Hindi niya inisip yung posibleng mangyari sa ating mga OFW. Basta-basta lang siya nagsasuggest, kung pinakinggan ng gobyerno yung kanyang suggestion, tapos merong namatay, kanino yung sisi? Kay President Bongbong Marcos. Sasabihin, hindi kasi kayo nag-iingat. 'Di ba? Parang ang sisi kay PBBM pa. 'Di ba? So, kahit I don't know, nonsense yung statement ni Sara Duterte. I don't know kung bakit pinapatulan pa din to ng mainstream media. Para may maibalita lang. Kahit alam naman natin mga minamahal na itong si Sara Duterte ay nanunuot na sa kabubuhan. Oo, alright. So, yun po mga minamahal. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.